Ah, ayos na. Wow, ito pala eh, mas kitang kita dito eh. O yan na, nasa bungad natin ang Mayon Volcano. Ay, ba't may langaw sa loob ng lens ko? Anak ng takwa ka. Oh bro, para ano kasi, mahirap na, baka mapano ako. Oo. Kaya nga 3 oras pa. Iniisip ko kaso talaga may moment talaga bro na nagba-blackout na ako eh. Bawiin na lang natin bukas yung biyahe. Hindi naman siguro kabawasan kung hindi natin maabot yung Sorsogon. Kahit 3 oras na lang, itulog na lang para maging okay yung pakiramdam ko. Ay. Welcome to Nabua. Akala ko Naga na, Nabua pala. Yung welcome to Nabua, mga first timers. 8:50. Hindi naman sa sumusuko ako. Kailangan ko talaga ng pahinga. Pwede ko siyang ipilit, pero ang epekto rin na to bukas is baka hindi rin ako gumising ng maaga or kahit sino sa amin. Babawi na tulog yun. So same lang din yun na hindi kami makakaalis agad. So siguro nirequest ko na lang na maghanap na lang kami ng hotel dito. Si Ken tsaka si MotoGP, ano na sila sa FMB Resort. Sa dapat inaantay nila kami doon. Kaso hindi nakakayanin. Dito na lang para at least mas maaga makapagpahinga. Mas mahaba yung tulog. Yun ang habol na lang. Kasi bukas pwede naman nating bawiin yung biyahe. Tulog na lang na maaga, tapos bawi bukas, no? Pasensya na kayo mga first timers ha. Open naman sa amin yun dito sa Hampas Loopers pag hindi talaga kaya umidlip, pag inaantok, tigil magkape, walang pilitan. Dahil dito sa ginagawa namin ay buhay ang nakasalalay dito eh. Sa sobrang haba ng biyahe namin, kailangan namin ingatan yung mga sarili namin. Hindi namin ipupush sa limit. Hotel ba yan? Dokte, ayoko dyan bro. Parang may multo dyan bro. Nakita mo yung hotel? No? Nakita mo yung hotel? Hotel ba yun? Tumukhang haunted house bro. Oy dyan Pax, wag dyan. Hotel ba yan? Ay hindi. Akala ko hotel. Makagang Hotel and Resort, Diner Main. Saan tayo mapapark? Lahat no parking. Yun. Okay. Oh, sige bro. Good morning. Good morning. Wala akong ibang masabi kundi grabe. Akala ko ang lakas-lakas ko na magmotor. Akala ko ang lakas na ng resistensya ko sa kahit anong klaseng magdadaanan ko sa long ride.
Akala ko sapat na yung practice para maging malakas sa biyahe nung nag-Mindanao tayo tapos Visayas. Kaya yung Philippine Loop, kulang pa rin pala yun. Hindi kami natutuloy kagabi sa dapat pagkikita-kitaan namin lahat sa Sorsogon. Dahil ako yung umayaw na hindi ko na kaya kasi hindi na kaya ng katawan ko. Kulang sa tulog, babad sa init ng araw. Tapos pagdating sa Tagkawayan, Quezon, ay bumuhos ang malakas ng ulan. Bumagsak yung katawan ko. Sumama yung pakiramdam ko. Kaya medyo nakakaya man hindi natuloy yung destination namin, yung point of destination namin. Pero ganoon na lang. Tingin na lang akong pasensya sa kanila. Huwag lang akong makatulog at madisgrasya sa daan dahil sa sobrang antok ko. Autopilot na ako eh. Anyways, kahapon yun. Today is another day, no? Kung anong nangyari kahapon, posibleng hindi na mangyari ngayon. Depende yan sa pag-handle natin ng mga bagay-bagay. Depende yan sa pagpili natin kung anong gusto nating mangyari sa bawat araw natin. So ngayong araw na to, pipiliin ko na malakas ako, na okay na ako kahit masama pa rin yung pakiramdam ko. Andito tayo para lumaban, sabi ko nga sa simula pa lang. Kaya, wala tayong ibang choice. Kahit nararamdaman natin na gusto nating sumuko, ay lalaban tayo. 5:30 na ng umaga, 5:15, nag-aayos na kami. Kikitain na namin sila Biyawid Ken sa Matnog. Kasi kahapon nagkandaligaw-ligaw kami. Sabi namin, magkita-kita tayo dun sa pupunta natin. Total kasi nagkawalaan kami. Magpapagas muna tayo. Mamaya na ako mag-jacket. Kape muna. Nabuha pala tong lugar natin ngayon. Dito tayo overnight. Yan. Bago tayo magkape, ay dito tayo sa special. Premium. Gawin muna natin ang ating mga obligasyon na mga requirement dito sa loop na ito para hindi tayo ma-disqualified. Thank you. Resibo bro ha. Passport hindi na kailangan. Passport wala na. Sa checkpoints na natin gagawin. Okay, game. 7-11 hits. Uy, laking truck. Pili ko, hanggang sa matapos itong Philippine Loop na ito, mawawasak ko yung flag ko dyan. Pero hayaan natin. May extra pa ako dyan pero ayokong palitan. Para makita ko talaga yung pinagdaanan natin. Itatago ko yun as remembrance yung flag na yan. Na nasira siya ng ganyan dahil sa sobrang haba ng binahe niya. Sinipon ako, inubo ako dahil naulanan ako kahapon. Pero salamat kay Lord. At okay na ako ngayon. Hindi pa ako nakapag-take ng vitamins. Magta-take ako ng vitamins mamaya pagkatapos magkape. Feeling ko kaya ko na ngayong araw na to. To the point kagabi na nadidisappoint na ako sa sarili ko. Na parang kini-question ko na yung sarili ko. Pambihira, kakayanin ko ba to? First day pa lang ganito na ako. Nagkakaganito na ako. Siguro nga hindi pa nag-sink in talaga sa sarili ko na ganito na nga, naglo-long ride na nga tayo. Nanibago siguro ako. Pero ngayong araw na to, tiwala lang, malakas tayo. Kakampi tayo sa taas eh, di ba? Siya naman ang nabibigay ng lakas sa atin. Hindi yan ang gagaling sa atin, no? Siya naglikha ng katawan natin. So si Lord dapat ang nabibigay ng lakas para sa atin. Ang obligasyon natin sa katawan natin is ingatan. Dahil hindi atin to. Ang dami ko na naman sinasabi. So ibig sabihin yan, good vibe na ako. Positive na ulit ang pag-iisip ko. I am selfish, I am flawed, but I can love. And so I wear this smile fit for the place above. Shout out Julie Helmet. Thank you. Medium lahat. Okay. Baka kasi magkamali ako ng pindot, umawas eh. I'll be the one if you help me win this fight. Bakit mo naman? Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay with me in the dark, the dark, the dark, the dark?
Nagwiwiggle yung manibela ko ah. Ang bigat ng box ko. Daming karga. Hindi yung box ha, yung karga. Okay, tuloy tayo ngayon mga first timers. Energy check. Pambira, masasabi ko nasa 90% ang enerhiya ko ngayon. Pero ang isipan ay buong buo na diretso itong biyahe na to. Since na nasa Nabua Kamsur na tayo, ay babaybayin natin ngayon ang kahabaan ng highway na to going to Naga, Legazpi City, all the way to Sorsogon, Matnog Port. So mula dito sa Nabua hanggang Matnog Port ay nasa 3 hours and 26 minutes, 169 kilometers na lang. Papasalamat ako sa mga kasama ko na pinagbigyan ako sa request ko na ipagpahinga na lang imbis na ipilit kong idiretso itong 3 hours and 26 minutes na ito. Ngayon nakapag-recharge ako, nagising kami ng maaga at di nakapag-jump off din kami ng maaga. Doon na kami lahat-lahat sa Matnog Port, Hampas Loopers, magkikita-kita. Welcome sa second day ng ating Philippine Loop. Ayos na. Wow. Ito pala eh. Mas kitang-kita dito eh. O yan na, nasa bungad natin ang Mayon Volcano. Grabe, pa-picture tayo mga bro. Okay ko naman na dyan. Oh, up sa sawa. Ngayon na ako nadaan dito. Mas malapit pala dito eh. Grabe. Ganda. Turn right to Sorsogon. Ayun na, nagsisimula na yung mga bula-bulat eh. Maglaro muna tayo. Pangtanggal inip sa biyahe. Playground. Let's go. Naalala ko bigla si J-Cat Moto. Shout out kay J-Cat Moto. It's hard to believe in love, so never let your guard down, 'cause I'll come back swinging. You walk, you talk like you've been around, way down, oh I can feel it. You scream. Pag mga usapang banking, si J-Cat Moto ang panoorin ninyo. Na-explain niya yan na maayos. Anak ng toko umulan na naman. Balik. Sayang yung natin, bangkingan natin. Silong mga kapatid, tayo ay magsama-sama. Iwagayway na ang bandera. Si Boy pinilagnat hanggang umaga. Silong tayo. Hindi tayo immortal. Sayang. Ala J-Cat Moto na ako eh. Nagtuturo na ako ng proper bankingan eh. Gulan eh. Ano bro, subukan natin yung gulong bro sa Batulas? Hindi, alam, susubukan eh. Sa ulan pa lang. Hindi, habang maulan, subukan natin yung iga. Doon natin malalaman. Pag dumulas tayo, Batulas. Magkakape lang kami habang nagpapatila ng ulan. Kasi inuulan na naman tayo. At ayoko na maulanan. So maraming salamat kay Bro JM na konting patak pa lang ng sa helmet niya tumatabi na. Maambon pa rin. Tuloy tayo. At least di na ganun kalakas. Kulang-kulang na lang 2 oras at Matnog Port na tayo. Minto lang kami saglit. Tumain lang si Master JM. Ayun na, bula-bulatin na. Tara. Showtime. Outside, inside.
Hoy! Ba't may langaw sa loob ng lens ko? Anak ng takwa ka. Outside, inner, outside tayo. Inner. Outside. Max naman. Talaga naman. Pero ako kapag sobra talagang kurbada, takot ako sa ganitong klase posisyon. Ang ginagawa ko, nagka-counter ako. Ganito oh. Ganyan, mas kampante ako dyan. Kapag natatakot na ako, ganun ginagawa ko. Oy! Big C! Woohoo! Here we standing on our own. Sarap! Pitik-pitik lang sa preno. Ay, ito yung silang kasada. Pero grabe yung gulong talaga, promise. Ang ganda ng gulong. Okay, ito ay ibig sabihin ito ay papasok na tayo sa bayan ng Irosin dito sa Sorsogon. Konting-konti na lang. Subukan niya natin yung top speed ni Spike. Try natin. 100, 101, 102. Bakbak na mga hapas, loopers! There's no looking back. We lost our way a long, long time ago. Can you tell me what went wrong? 'Cause I can't do this on my own. There's nothing. At ito na nga mga kaibigan ng Hampas Lupa ay bumabakbak papunta sa Batnog Port. At kasalukuyan nasa unahan si Dijan Fox, pangalawa ang Master JM, at pangatlo ang hari ng Kamanggahan, si Lasadek. At si Boy P naman na isang nasa hulihan lang na kahit anong bira ay wala talagang ibubuga na ang kanyang Honda ADV. Kasi ang sabi naman, 2 pounds lang daw ito. Excuse me po. Ano yun? Hinto na, akala ko LTO eh. LTO na naka-civilian. Meron tayo dito ng isang subscriber na mukhang kanina pa nag-aantay ng ating sticker. Hindi, paano kayo? Magmerenda muna tayo. Ha? Merenda muna tayo dito. Merenda? Oo. Hindi mo pwedeng tanghalian? Pwede na. Eh, joke lang. Ano pangalan mo bro? Jason? Nandun sa sakyan, ayan o. Saan po? Ah, okay. O sige, doon lang kita ano. O sige, sige. At tayo na nga kaibigan, may isang tayong follower dito na nag-iaya na magmerienda. Eh, ang sabi ko, baka pwede bang tanghalian na lang? Eh, pwede naman daw. Eh, wag na. Merienda na lang. At kakapalan na mukha na yan. Ah, tara. Ano, babalik na kayo. Nagpapanik ka na. Nagpapanik. Kahapon pa kami nag-aabang. Ay, si Dua. Parang si Priscian dito namamalo din pag natutuwa. Ayun, shoutout. Kaya ano pangalan niya, te? Oo, nabangan ko sila eh. Nico Dualin. Nico. Shoutout sa'yo, Nico Dualin. Kadualin family. Kadualin family. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout, bro. Eh, Koipi. Sabi mo, punta siya dito. Dennis Lozano. Ayan, Hello, shoutout mo. Sir Bro Dennis Lozano. Shoutout po. Ayan po, kasama ka po. Hindi po kita mamukaan. Oo, ayan po. Sir, sa susunod po dapat nandito kayo Pagbalik nyo. Inom tayo. Ganun. Inom daw kayo. Inom tayo na parang wala bukas. Madalas na nangyayari sa akin yan. Kunwari yung mga ganito, yung mga bumabiyaya ako ng mga probinsya, ganito. Pag nakikita ka, yung talagang parang hindi na alam mo anong gagawin sa sarili. Hindi na mapindot yung cellphone kung paano pabalitarin yung front and back ng camera. Love ko kayo. Yes bro. Ano pangalan mo bro? Dan po. Oo. Ang puti ko dyan bro. Ito bibigyan ko ng sticker bro. Tsaka ano, Hampas Loopers na sticker. Ano pangalan mo bro? Dan po. Nice to meet you Dan. Thank you po. Ingat po kayo. Sige bro. Tara, kakain muna tayo. Papaunlakan muna natin ang kanilang invitasyon para kumain. Maaari para sa atin, napakasimpleng bagay na lang yung mga ganito, di ba?
pero hindi ibig sabihin nun is hindi na natin na-appreciate yung mga effort ng mga tao sumusuporta sa atin. Actually, gusto ko yung mga ganito. Sa totoo lang, pag lumalabas ako ng Maynila, sa totoo lang, doon ko nararamdaman yung pagmamahal sa akin ng mga followers, ng mga first timers. Na ngayon, mga followers na rin ng mga pasloopers. Pero gusto ko magpasalamat sa inyo sa pagmamahal na binigay nyo sa akin, sa suporta nyo sa akin simula nung simula. Kaya ngayon makipagbanding muna tayo. Hindi pa naman kami kompleto, mamaya pa sa Matnog. At kakain muna tayo dito sa restaurant. Mushroom burger po. Tsaka meron po dito ano po, coffee. Oh, okay na yun. Isa lang yun. Tatagal na yan. Kahit hanggang bukas tayo yan. Basta tatagal. Kasi Centuries Porsche Valenzuela by Mayor and Mayora TV. At pinatawag ko nga kayo. Approve, improve. Thank you. Bro, ito yung kaping pagtapos mo na lumilipad. Thank you. Maraming salamat. Banding tayo sir, mas mahaba-haba next time. Yung hindi nagmamadali. Mga tipong beach tayo, no? Tapos doon tayo magluluto. Sige sir. Thank you sir sa sa lunch na namin to eh. Salamat. Biyahe na tayo. Kukunti ng oras na lang nasa Matnog Port na tayo, no? Doon na kami, kompleto na kaming 6. Tuloy tayo sa ating biyahe ulit. Tutumbok na tayo ng Matnog ngayon. Maraming salamat kay Sir Jason tsaka kay Ma'am Abby sa kanilang lunch treat sa amin. Meron na lang tayong 39 minutes 34 kilometers at mararating na natin ang Matnog Port. Ito na yung sasakay na tayo ng Roro patawid ng Visayas. And then kapag natumbok na natin ang Visayas ay babaybayin naman natin hanggang port patawid ng Mindanao. Tatakbuhin natin is almost 540 kilometers. Dire-diretso yun. Sa Surigao, sa Mindanao ang pahinga natin. Ito na ang pinakahihintay natin. Will make you believe again. One step closer to forever. You will learn how to love again. I promise. Ganda! Nasa Dick! Nasa ka na naman! Hindi ka na dito! May bakingan! Lumulusot ka na naman Ganda ng view. Magsabay-sabay naman tayo sa bangkingan para masarap tignan. Nasa Dick! Wala natin na! Teka na! Will make you believe again. One step closer to Delta! Video mo ako ha! Yan ha! Video mo ako ha! Sikong-siko. Naligas ako doon!
Nandito na tayo sa Matnog ngayon. Mga 2 oras na tayo dito, mga first timers na katambay. Kung nakikita nyo, ako lang, si JM, tsaka si Biyahe with Ken. At si Bro Gary, si MotoGP ay bumaba lang yata. Meron kaming problema. Umaandar na yung riding days, yung riding day namin ngayon. Pero stranded kami dito sa Matnog. Kasi nga, yung mga sasakyan dito, yung tinuturo ko sa inyo kanina, yung sinasabi ko kanina sa inyo na yung mga truck na isasakay sa mga barko, yung kaliwat kanan natin, sabi ko, mga truck yan na sasakay ng Roro. 2 araw na pala sila dito na nakatambay kasi nga hindi makasakay sa sobrang haba ng pila. And then nagaling na rin si Ken at si MotoGP doon sa terminal ng ferry na mahigit 100 na rin daw pala ang nakapila na mga motor. Oo. Pipila kami. Hindi namin alam kung aabutin ba kami ng gabi dito para makasakay or bukas sa madaling araw. Hindi natin alam kasi sa sobrang haba nga ng pila. So dito muna kami nagstay. Papahinga na kami dito. At kahit paano naka-idlip ako. Nakapag-power nap ako. Nagpo-food drip lang kami dito, nagkakape. Plano lang kami kung ano yung magiging mga itinerary namin pagtawid namin ng Surigao. Hopefully mamaya or madaling araw. Malamang madaling araw na kami makakarating ng Surigao nito ng Mindanao. Kasi nga buong Visayas nga ang goal is tatawirin namin mamaya, tapos tatawirin namin yung buong Visayas. O nga pala, sa mga nagtatanong kung bakit kami nagkahiwa-hiwalay, ay kami ay nagkaligaw-ligaw at nagkaiba-iba yung mga ruta namin. Explain natin bro. Explain kasi baka ma-misinterpret nila na bakit nagkaroon ng kanya-kanyang buhay. Diba? First day natin. Ikaw bro. Ang nadaanan namin ni MotoGP dun sa Kabuyaw. Oo. Tapos ang dinaanan nyo Nagkarlan. Lukban. Oo. So, kung makita nyo sa mapa mga first timers, nakaganon yun. Oo, naghiwalay. Sa gitna, may lake yun. So, malayo pagitan nun bro. Malayo yun. Oo. So, malamang ang ending nun, malayo talaga. Malayo na yung gap. So, nung nakalabas kami doon, sa may Quezon na, kumain kami doon, tapos nag-chat tayo sa GC nun na nasa Nagkarlan pa kayo. Akala namin, di rin namin kabisado kung saan yung labas ninyo. So ginawa namin ng MotoGP, dumiretso na lang muna kami. Sabi namin, dumaan kami kina Troy eh. Sabi ni MotoGP, daan na lang muna tayo kina Troy. Baka sakali kasing dumaan, magkaabutan tayo doon. Oo, kasi sure kami na dun sa Atimonan na yon, dun banda, sa may kina Troy, yun na yung dadaanan, isang way na lang yan. Para sure na dadaan din tayo, tapos may madaling landmark doon na kina Troy. Pero ang nangyari, ang pagdating namin doon, wala si Troy, nasa Barangay Hall daw. So ginawa namin, dumiretso na lang kami, nahanap kami ng pwede naming maano doon. Nung may nadaan kaming area na sobrang maulan, yun, doon na nagkabulay sa yung mga Kasi kung nakikita nyo rin sa mga postings namin, may aberya si Ken na nasira yung motor niya, si John Fox meron din. Ako sa may saan bang part ng Laguna yun? Hindi, sa madaling salita, hindi kami nagpapangabot na kasi sobrang layo na nang nangyari dahil na nag-letter Y yung dinaanan namin. So kasi ang usapan kasi talaga namin na kapag sa biyahe namin is alam naman namin lahat ng mga tutumbukin namin kung saan kami papunta. Dapat sa FMB Resort tayo lahat bro. So by the end of the day, as initially planned, sakaling wala lang talagang aberya, doon talaga sa FMB. So isa sa dahilan kung bakit hindi rin talaga kami nag-meet kagabi is di ba hindi ko na kinaya yung biyahe na dapat dediretso tuloy para magkakasama na kami. So naghanap na tayo ng hotel, sila nag-hotel din, and then ayun, kinabukasan magkakasama na kami. Yan yung dahilan kung bakit hindi kami nagkasama sa first day kasi nagkaiba kami ng ruta at nagkaiwalay kami ng dahil. So, hindi kami inabutan ng ulan na yun eh. Nung first bagsak ng ulan na yun bro, malakas. Tapos biglang tumila. Kaya ginawa namin ni MotoGP, bumakbak kami para makalabas lang dun sa madilim na na nakalipas madilim na parte na nakaraan. So tumila bigla yung ulan. Actually, naulanan pa kami nung nung alis na kami. Pero nalagpasan namin yung area na yon. Kaso, nung nag-stop over na kami, nung nagka-update na,
kayo naman yung unulan doon sa may Oo. basketball court ba yun? Oo. Oo, tapos, Nagkaiwa-iwalay din kami doon, oo. tatlo. Yun na Apat yun, pala. yung ulap na yun na yun. Oh. Mas inabutan kayo nung mas malakas na ulan. Oo. Kaya mas natagalan kayo doon. So, yun yung dahilan. Pero at least, pang second day, magkakasama na kami. Tapos tuloy-tuloy na yan. Oo. Tsaka walang tatawid ng Visayas na hindi magkasama. Oo. Oo. Prek. Ang dami marites eh. Alam na nila yan. Oo. Na mag-iintayan talaga pag tawid ng ano. Okay, good news. Meron na tayong ticket sa Supercat. Supercat ang sasakyan natin, bro, no? Yes, Hindi bro. yung regular na Roro. Supercat, iba yung fast cut sa Supercat. Ano mas mabilis dun sa dalawa? Yung fast, kasi fast now. Makes sense. Ayun, andito tayo ngayon sa Anikas Food Territory. Nagpapasalamat tayo kay ate dito na ang tagal na naming nagantay. Binahayin namin sa taas pero pumayag sila na magstay kami habang kami ay nag-aantay ng ticket namin. So, tinanong ko si ate kanina, kayo po si Anika? Yung anak niya. Pwede po ba siya po yung makausap natin? Wala po. Maliit pa siya, maliit? Ah, maliit pa pala. Sabi ko, bakit walang nagdidikit ng mga stickers dito? Sabi ko, tinanong ko kung pwede. Sabi ko, sisimulan ko. Tapos lahat ng mga riders, lahat ng mga loopers ay siguro, dito na rin kayo tumambay. Dito na rin kayo kumain. At pwede kayo tumambay sa taas. So, sisimulan ko na. Sundan nyo na lang. Yes naman. Maglalagay ako ng sticker dito. Ayan, dyan na lang ilagay yung mga stickers ninyo. Tsaka dito sila, huwag nyo na lang tatakpan to para hindi masira yung signage nila. Huwag tatanggalin ang sticker mo. At saka wag po ninyong tatanggalin yung sticker para ano naman po. Ano, siguro mag-iwan ako ng sticker na lang din. Ayan. I-follow nyo lang po sa Facebook po yan at may raffle po yan after ng Philippine Loop. Okay po. Buo na ang Hampas Loopers ngayon, kompleto na kami. At pupunta na tayo sa port para sumakay na tayo doon sa fast cut. Makakatawid na tayo ng Visayas and pagkatawid natin ng Visayas ay tatawid din tayo ng Mindanao mamayang madaling araw. Laban. Tinanggal ko na sa box ko itong itong papeles natin sa fast cut para dire-diretso na tayo sa loob ng barko nang hindi na tayo nagbubuklat ng mga box natin para kunin. Hawakan na lang natin, malapit lang naman eh. Dumating na daw yung yung barko. Papasok na tayo doon. We are now leaving the island of Luzon. Na-check na kanina yung mga papeles natin. Goods na to. Double check na lang dito yan nila. Ayun. Thank you po. Maraming salamat. Okay. Whew. Yun. Welcome to Matnog Port. Saan ba yung fast cut? Nakailang daan na rin tayo dito, no? Oh, iba yung entrance ng fast cut. Bro, ayun yung fast cut, bro. Yan. Woohoo! Okay, tambay muna tayo dito. Yan yung fast cut. Huwag isipin. Sender stand ko po. Okay. Sige, ibababa ko na mga gamit ko. At akit na tayo dun sa taas. Humingi ng sticker sa atin. Pwede pala i-upgrade to eh. Sino si Kuya? Saan si Kuya nagsabi? Meron pala eh. Di mo kami sinabi. Pinakit mo pa kami dun eh. Para sa September ah. Pahigop. Yun pala eh. Ang sarap, ang lamig. Tsaka bro, may kantin dito bro. May kantin no. Yung pala eh, ba't tayo nagtitiis dun eh? Dito pala eh.
Welcome to Fastcat Airlines. Dito tayo. Ayan, dito tayo. May TV. Ayan, Diyos ko. Yun naman pala eh. Pala eh, 48 pesos lang. Meron pa tayong TV dito. Okay, pababa na tayo ng barko. Andito tayo ngayon sa Allen Port. Nasa Visayas na tayo. Alas 10:21 ng gabi. Officially, nasa Visayas na tayo. Gahanap tayo dito sa port na to ng spot para sa ating picture sa checkpoint natin. Dapat merong pangalan ng port ba? Doon tayo magpapapicture bilang katunayan na andito nga talaga tayo sa sa Visayas na. Meron tayong mga subscribers dito na nagantay sa atin kahit alas 11 na, 10:58. Ayan, dito pa rin sila sa port ng Allen. Nagantay sa atin. Tapos naman problema kami kung saan kami pwede kumain ng dinner kasi syempre hindi naman talaga city proper dito. Kumbaga urban place siya, pero hindi siya tulad ng mga city na 24 hours na merong makakainan. So nag-offer sila na samahan nila tayo doon sa alam nila na pwedeng pagkainan na natin kahit 10 oras ng gabi. Kaya konting banding muna sa kanila para naman mapawi natin yung panahon na nainip sila kakantay sa amin. Tapos diretso after natin kumain ay diretso na tayo sa Calbayog sa Cinco Family. Ay bro, gusto ko mag-thank you ha sa shoutout si bro. Salamat sa pagantay. Ang tagal ba namin? Sakto lang. Kaya? Sulit naman. Mga bro, maraming salamat bro sa pagantay sa amin ha. Sige. Thank you. Oh, masaya na sila na nakita tayo kahit saglit. Back. Tsaka nag-decide na rin kami na dito na rin kami magpapahinga ng gabi. Since na yung dadaanan kasi bukas medyo crucial. At di ba katatapos na ang bagyo dito sa Leyte at sira-sira pa rin talaga yung mga daan. So better na madaanan natin yon ng araw kaysa sa gabi. Tsaka syempre kahit saan namang part ng Pilipinas isa pa yung may mga lugar talaga na medyo hindi safe daanan sa gabi, especially kapag hating gabi or madaling araw. So para na rin sa safety naming lahat, sa safety naming anim, ay nagkasundo rin kami na dito na kami mag sleepover sa Calbayog. Lahat ng mga decisions namin dito pagdating sa mga ruta, kung saan kami humihinto, kung saan kami kakain, ay talagang pinag-uusapan namin anim yan. Hindi po pwedeng isa lang ang magdesisyon para sa lahat. Dapat kung saan okay ang lahat, dun kami. Calbayog ang pahinga namin ngayong gabi. 11:20 ng gabi, 6 na motor lang ang dumadaan dito sa taas ng kabundukan. Promise, nakakatakot to sa gabi. Pumagisa ka lang. Uy, lako, ilanto ka. Nasa Calbayog na tayo mga first timers. Pero meron pa tayong 29 minutes, 24 kilometers na lang. Hindi na kami nagmamabilis. Chill lang na lang kami yung ganito. Calbayog Airport, Calbayog City Airport. We've just landed at Calbayog International Airport. This is Captain for first time of Asian Airlines. Thank you and have a nice day. Okay, nandito na tayo. Inaakit mo pa yung mga box? Para Bakit hindi ko na inaakit eh? para ayusin ko yung gamit ko. Para Nangangamoy pa na ako Sana gumanang din yung yung premier ko, yung driver. Pag hindi bro, first thing na gagawin ko bro sa Davao kasi pag uwi natin doon, pagdating natin doon ay
Mag-ready tayo eh. Please. Ganyan. Yon! Grabe ka bro! Napakagaling mo!